Hey guys! So, today is a vlog takeover day. Kami ay nasa Pasig at manonood kami na Tulog na. yes, tulog na. And we'll update you guys when we got dito na kami actually. Guys, bad news, di kami magkatabi. Actually, yung seats na binili, hindi talaga rin magkatabi. Kasi nga, parang last 2 tickets na lang. Tapos, parang ang plano is, parang papakausapan yung katabi nung isang seat. Kaso, may katabi din. Gets nyo ba? So, buli mo talaga na. Hindi ako marunong mag-vlog. Yan, papunta na kami. Umuulan na naman. So, let's go. Tapos, magre-react kami mamaya. Kasi bawal yung video sa pinaka-play. So, kikwento na lang namin siya, guys. Bye-bye, guys. Okay guys. And di kami magkatabi. Then papasok na kami, guys. Kawawa. And bawal ng video doon. So, mamaya na lang kami magbibigay ng camera. Record na siya kasi city siya. Ako city. City ako city. Two hours later.
Yeah. Yun yung sabi ko. Sayang kasi wala sila mama at si daddy. So, nag-assume. Katabi ko, tumalon. Nung unang-unang kidlat. Ay, nakakatakot kasi. Tumalon, Grabe yun. Yung kahit ako, napag-ganon ako nun. Pinipigilan ko kasi ko kasi Napaano ako nun, gumanon yung sa utak ko nun. nasa utak ko, may lalabas sa tabi ko. Ganun. Sobrang overthink ko kanina. Jollibee. Hindi, mag-try to na lang tayo dyan. O, tapos saan tayo kakain? KFC. Angas pa talaga. Wait lang guys. Hi guys, switch phone. Pag tuloy mo, may kikwento siya eh. Ang talino sobra nung Si Miss Era. kung paano niya naisip yung story na yun. Actually, isa yun sa mga parang naging parang opener na pwede mong i-tackle yung isang topic, isang sensitive topic without offending other people. So actually, meron dun parang part na may rape scene. Hindi naman scene na rape, kumbaga Hindi rape scene. parang tinakal nila yung mga na. backstory na ganun. Meron din yung parang pagpapabaya ng isang parang So, sa sexuality, di ba? I mean, ang daming tinakel doon na without parang offending. May mga walang tabu things na parang ay offending to, ay to. Ang galing, napaka-transparent. I mean, paano ko ba explain yun? Ng Balance. parang Fair. Hindi. Equality. Basta ang galing. Tapos yung idea na yun nga, ang grabe yung setup nasa morgue, ganun yung setup nasa morgue. Tapos may mga patay, kikilabutan ka talaga. Tapos yung starting nila, katakot talaga no? Takot din ako Kinalaman ako. Tapos talaga legit yung sinabi ni Jelay na pag nakapatay lahat, wala talaga makikita anything. Pitch black Bawal talaga. phone. Oo, grabe, nakakilawot. Pero as the story progress, ang daming realizations, ang daming tapos talagang yung plot niya talaga doon. Tapos ang pinaka-favorite ko yung kung paano ang ending line ng lahat ng buong story is yung title itself, which is yung tulog na. So ang ganda kasi binigyan nila ng buhay Ikaw, ano masabi mo? Yeah, parang host ka naman dyan, sis. Hindi ako favorite ko yung story ni nung ni Tikoy. May aso kasi doon na parang, hindi siya aso talaga, parang backstory ng aso. Nung may-ari ng aso pala. Super, parang ilang beses ata rin akong umiyak, ganun. Tapos, pinaka-naiyak ako dun sa bata. Yung gusto niya nang mamatay kasi nga, parang gusto niya na magpahinga yung mama niya. Ganun doon. Tapos, yung ugoy ng duyan. Oo. Kaya super parang yung heart ko. So doon ako pinaka na Saka siguro when it comes sa production, ang galing kung paano, first time ko kasi, so yung pag turn off ng lights and everything, pag fade, ganun. Tapos ang iniisip ko, siguro dahil sobrang sanay na 73rd na daw nila guys yun na na play, ganun. So sanay na sila, pero ang galing kasi kaya nilang sa dilim. 'Di ba? Kasi sa pag enough na yung lights, doon sila nag-formation nung next na scene na So ang galing lang. Dun, simpleng bagay pero nabibilib ako. Tapos kung paano yung setup na hindi kailangan na na gulo-guluhin yung setup. Kasi ako parang ang nasa mindset ko, parang it's better kapag iba-iba yung itsura nung scenario, iba-iba yung itsura nung stage. Ganun, like magiging bahay, magiging pero super nabigyan ng life kahit nasa isang lugar lang. Actually, yun yung naalala ko doon, napagkwentuhan namin ni Cindy, yung style ng ganyan na yun yung in-apply niya last time doon sa drama ng FCC, kay na Kuya Rojan. Kung naalala mo. Yung isang bahay. One shot. Oo. May tatlo lang na ewan ko kung ito yung napanood yun. Pero, ang angas kasi ng idea. Kasi, buong story, nag-revolve lang sa morgue lang. Doon lang mismo. So, which is, kumbaga parang, ang hirap, sa totoo lang, isa yun sa mga hirap ako na bumuo ng concept. Director mind. Joke lang. I mean, kasi nag-play kami sa church Pero, yun nga, ang galing kasi, out of one concept, tapos nagbo-boom yung different kinds of stories, which is ang galing, cool yun para sa akin. And siguro this is the first time nanonood ako ng teatro dyan, kasi yung huling palabas ko noon is yung Ang Huling El Bimbo.
So napanood ko siya ng movie and live. And talagang sabi ko nga, mahirap kasi different kasi siya kasi nga yung Huling El Bimbo, ang daming cast nun, sobrang dami nun. Well, this ano lang one, ata sila? Walo? Siyam, parang ganon, siyam, sampu, ganon. Parang 10 staff lang, 10 ano lang na mga artist. Which is sabi ko nga, sobrang challenging nun sa part ko. And at the same time, nakangasan ako kasi someday gusto ko rin gumawa ng concept na ganon. Nang ganda, nag-revolve lang sa 10 tao lang. So, mas sabi ko nga, mas more on, like, wala nang supporting actors. Sila lang. Sila lang meron talaga. yung pumasok yung yung mama ni Ay, medyo off ako doon. Pero, sana inisa-isa nila yung Actually, yung expected ko din sana isa-isa sila. Oo. Hindi, pero kasi feeling ko... Hindi na rin kaya ng time. Bakit siya lang? Bakit sa kanya lang? Dahil sa bagay, doon papasok yung sinasabi ko sa iyo kanina na ang dating ng pagkaka-set up ng climax is pataas tapos pababa. Pero yun kataka ko. Kasi siya yung pinakamasakit. Sa bagay. Siya yung pinakamasakit na nangyari. Pinakita na Kumbaga parang, di ba sabi niya, naalala mo yung part na una niyang sinabi, di ba? Wala naman si nanay tsaka si tatay, hindi naman ako mahal nun, gano'n. So, dun niya na-realize na parang, yun, mahal, gano'n. Tsaka yun nga, ang pinaka nakita ko na maganda dun is yung diversity ng tao. Kasi, sa totoo lang, tuwing gumagawa ako ng film sa church, isa sa mga parang mini-make sure ko is matackle every aspects ng mga taong nanonood. So for example, estudyante ka, parents ka, manggagawa ka, ganon. So may concept ako ng ganun. Which is dito, ang galing kasi na tackle everything Estudyante siya, merong estudyante, merong Grab rider, tatay, hindi tatay ba? Ay, hindi tatay yung Grab rider. Tatay yung Grab rider Oo. Tatay din yung si Jojo. Si Jojo. Pero kasi si Jojo, ang focus niya yung mga hindi niya sexuality. Sexuality. Hindi niya na pagiging sinungaling. Yung sinungaling. Personal dream niya. Ayun. Nakulangan din ako sa kanya. Nasayangan. Hindi, actually, sa akin, ewan ko, sa akin lang. Sa akin, okay talaga. Kumbaga, sabi ko nga actually naging palaisipan sa akin sa nanay. Sabi ko paano yun niyo i-close yun? Sabi ko una sa lahat chinecheck ko yung oras that time. Sabi ko konti na lang yung oras, matatapos na. Sabi ko paano niyo i-close si yung Lola? Baka lang kung mamamadali nila. Hindi, maliban kay Lola, pati yung sa mag-asawa. Yung mag-asawa, yung buhay. Sabi ko, paano nila i-close? Inaano ko na sa una. Sa una pa lang sabi ko, mamamatay ba to? Ganito ganyan. Kasi, nagka-predict, syempre, ganun naman talaga lahat. Nung nagkikwento na si nanay. Ay, hindi. Ako dun ako. Ay, sayang. Alam mo ba, ang nasa isip ko, pero hindi siya possible. Kasi mas okay, mas maganda yung napakita nila na Kala ko, magkikwento tong si Saudi Arabia. Tapos hindi siya kukunin. Kasi di ba, ayun na yung pattern. Pag after mo magkwento, kukunin ka na. Tapos siya magkikwento siya, hindi pa rin siya kinuha. Kaso nga lang din na nila binigyan focus. Ang huli pala talaga nila si nanay. Ay, hindi. Kasi si nanay, siya yung... Sa morgue. Ang angas din nun, guys. Mix and match. Wait lang, order lang kami.